Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kinumpirma mismo ng UNRWA noong Huwebes na isa sa kanilang mga staff ang nasawi sa ginawang pag-atake ng puwersa ng Israel sa Gaza noong umaga ng araw na iyon. Kinilala siya ng Israel na isang Hamas Nukba Force Commander. Ayon sa IDF at sa Shin Bet, si Muhammad Abu Atawi ay isa sa mga nanguna sa pagpaslang at pangingidnap sa mga Israeli noong mangyari ang sorpresang pag-atake sa Israel noong 7 ng Oktubre ng nakaraang taon. Pumasok pala siya at nagtrabaho sa UNRWA simula noong Hulyo pa lamang ng nakaraang taon din. Nagtrabaho siya sa naturang ahensya habang nagsisilbi din siya bilang isang Nukba commander para sa Bureij Batalyon ng Hamas. Ayon mismo sa UNRWA, ang pangalan ni Atawi ay kasama sa listahan ng Israeli Defense Forces na ibinigay nila sa UNRWA sa nasa 100 mga empleyado nila na kabilang pala at nagtatrabaho para sa militanteng grupong Hamas. Subalit sinabi din ng ahensya na wala silang ginawang aksyon tungkol sa totoong pagkatao ni Atawi na nagtatrabaho sa kanila bilang isang driver. Hindi din naman kasi umano sumagot ang Israel nang manghingi pa ng karagdagang impormasyon ng ahensya sa totoong pagkakakilanlan ni Atawi. Mula pala nang matanggap ng UNRWA ang naturang listahan, agad silang nagpadala ng sagot at nanghingi sila ng karagdagan pang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong nasa listahan, subalit hanggang sa kasalukuyan pala ay hindi pa din sumasagot ang Israel. Noong kasagsagan ng pag-atake noong Oktubre ng nakaraang taon na hindi pa din matapos-tapos hanggang sa ngayon, si Atawi ang nag-command sa pag-atake sa isang bomb shelter malapit sa Reim na kung saan ang mga partygoers mula sa Nova Festival na nakatakas mula sa sorpresang pag-atake ay nagtatago. Ang naturang bomb shelter ang nakitang pinakaligtas na lugar ng mga nakatakas, subalit sa pangunguna ni Atawi, pinasabog din nila ito na kumitil sa ilang mga sibilyan habang kinidnap naman nila ang ilan sa mga ito. Ang nasabing shelter na ito ay naging laman ng maraming balita nang matapos ang sorpresang pag-atake. Naging tila death traps kasi ito ng ilang mga Israelis na inakala nilang sila ay nasa ligtas na lugar. Hindi bababa sa 30 katao ang nasa loob ng naturang shelter nang bigla na lamang itong pasukin ng Hamas sa pangunguna ni Atawi, tsaka naghagis ng granada at pinagbabaril ang mga tao sa loob. Nasa 16 ang nasawi. 4 ang dinukot habang ang ilan naman ay milagrong nakaligtas. Kabilang din si Atawi sa maraming mga pag-atake ng Hamas sa tropa ng Israel sa Gaza. Agad na nagmungkahi ng investigasyon si IDF spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari sa United Nations officials upang linawin ang pagkakasangkot ng mga nagtatrabaho sa naturang ahensya sa nangyaring sorpresang pag-atake at sa ilan pang mga pag-atake ng Hamas sa puwersa ng Israel sa Gaza noong mga nakaraang buwan. Matagal nang inakusahan ng Israel ang UNRWA na tumatanggap ng mga staff at iba pang mga trabahador na miyembro ng Hamas at iba pang mga terror groups. Pero bago yan, ano nga ba ang UNRWA? Ang UNRWA o United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East ay isang relief and human development agency para sa mga Palestinian refugees. Itinatag ito noong taong 1949 mula sa isang UN General Assembly resolution kasunod ng mga kaguluhan mula ng maitatag ang Estado ng Israel. Marami noong mga Palestinians ang nawalan ng tirahan at nag-alsabalutan dahil sa kabi-kabilang digmaang nagaganap noong mga panahong iyon. Sa kasalukuyan, nasa 30,000 mga Palestinians ang kanilang empleyado na silang kumakalinga sa nasa mahigit kumulang 5.9 milyon na mga descendants o mga inapo ng mga refugees mula pa noong taong 1949 nang mabuo ang Estado ng Israel. Mas nadagdagan pa ang kanilang ginawang serbisyo sa Gaza mula noong taong 2005 nang ang bansang Israel at Egypt ay nagpatupad ng blockade sa Gaza na nagdulot ng malalang unemployment rate na may tuturing na pinakamataas sa buong mundo. Mula nang ilunsad ng Israel ang kanilang pag-atake kasunod ng sorpresang pag-atake noong nakaraang taon ng Hamas, nasa mahigit kumulang 1 milyong mga residente ng Gaza o halos 45% ng populasyon nito ang kasalukuyang naninirahan sa mga eskwelahan, ospital at iba pang mga gusali na pag-aari ng UNRWA. Sa ngayon,
Halos ang kabuuang populasyon ng Gaza ay nakadepende na lamang sa naturang ahensya mula sa mga basic necessities, pagkain, tubig hanggang sa hygiene supplies nila. Nasa 150 mga staff na o empleyado ng naturang ahensya ang nasawi mula na magsimula ang kaguluhan. Kaya naman maituturing na ang kaguluhan na ito ay isa sa mga deadliest conflict ever para sa mga UN employees. Nasa 89% ng budget ng naturang ahensya ay nagmumula sa miyembro ng United Nations at European Union noong taong 2022. Ang mga top donors ng ahensya na ito ay ang mga bansang United States, Germany, Sweden, Norway, Japan, France, Saudi Arabia, Switzerland at Turkey. Subalit sinuspinde ng mga bansang United States, Great Britain, Germany, Italy, the Netherlands at Switzerland ang pagpapadala nila ng tulong at donasyon sa UNRWA. Ayon sa inilabas na ulat ng Israel na bineripika din ng Reuters sa naganap na sorpresang pag-atake noong 7 ng Oktubre na nakaraang taon, 12 mga miyembro ng naturang ahensya ang kasama sa naglunsad ng sorpresang pag-atake. Kasama sa 12 miyembro ang 9 na nagsisilbing mga guro sa ahensya. 10 sa 12 ito ang direktang nakipagtulungan sa nangyaring sorpresang pag-atake, habang 2 naman sa kanila ang nagsilbing mga lookout. May hawak na mga ebidensya ang Israel Defense Forces na nagpapatunay na nasa mahigit kumulang 100 at 70 miyembro ng Hamas at Islamic Jihad ang nagtatrabaho para sa nasabing ahensya. Ayon sa UNRWA, agad silang umaksyon at tinanggal sa kanilang mga serbisyo ang mga tauhan nilang nagkaroon ng partisipasyon sa pag-atake. Pinaniniwalaan din na kung magpapatuloy ang pagkakaputol ng pagtanggap nila ng pondo mula sa ilang mga bansa, hindi na nila may pagpapatuloy ang kanilang misyon at mas lalong lalala ang malala ng kalagayan ng mga residente ng Gaza. Noon pa man ay nananawagan na ang Israel na bumagin na ang naturang ahensya. Ayon kasi sa kanila, nagiging kasangkapan kasi ang UNRWA upang ipalaganap ang anti-Israel campaign, subalit mahigpit naman itong tinututulan ng ahensya. Ayon pa kay Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng bansang Israel, itinuturo umano sa mga eskwelahan ng UNRWA ang ilang mga doktrina ng pagsalungat sa Israel gaya na lamang ng terorismo, pagpapapaniwala sa terorismo at pagpapalala ng terorismo. Si Benjamin Netanyahu noon ang kauna-unahang nanawagan sa bansang Estados Unidos at sa ilang malalaking bansa na kaalyado nito na itigil na ang pagpapadala ng donasyon sa ahensya. Matatanda ang pinuri din niya noon si Donald Trump dahil sa pagtigil ng Amerika ng pagbibigay ng donasyon sa naturang ahensya. Noong taong 2019, nagkaroon din ng issue ang UNRWA na kung saan ang pinaka-boss ng ahensya ay nag-resign habang nagkakaroon ng kontrobersiya tungkol sa maling impormasyon na ipinaabot ng ahensya sa publiko. Taong 2014 naman nang ang head ng United Nations ay naalarma matapos silang makakita ng mga rocket sa isang bakanteng eskwelahan ng UNRWA na kinalaunan ay bigla na lamang nawala at hindi nila alam kung sino ang kumuha at saan napunta. Habang ang UNRWA ay nagpapaabot ng maayos na pag-aaral, tulong pang kalusugan at pagkain sa mga Palestino mula sa Gaza, sa West Bank, Jordan, Lebanon at Syria, inaakusahan naman sila ng Israel na nagpapapasok at tumatanggap umano ng mga empleyado mula sa Hamas at sa ibang mga militanteng grupo. Marami sa mga bansa noon na pinutol ang kanilang donasyon sa ahensya ang muling bumalik at nagbigay ng tulong dahil sa lumalalang kalagayan ng mga residente lalong-lalo na sa Gaza. Subalit sa panahon ng operasyon ng IDF sa Gaza, marami silang nakita mga ebidensya na nagpapatunay na ginagamit ang ahensya sa misyon ng Hamas at ng ilang mga militanteng grupo. Nakakita ang IDF ng Hamas Data Center na nasa ilalim lamang mismo ng isang headquarter ng UNRWA sa Gaza. Samantala, 3 namang miyembro ng media ang nasawi sa ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon kahapon lamang. Inaakusahan ang ilang mga miyembro ng media na miyembro umano ng militanteng grupo kaya isa na din sila ngayon sa mga tinatarget ng Israel. 3 miyembro ng media ang nasawi sa ginawang pag-atake sa kanilang tinutuluyan sa Lebanon nang wala umanong naging warning na atakihin ang kanilang lugar at nagulat na lamang sila. Tinatayang aabot na sa 128 mga journalist at nagtatrabaho sa media ang napaslang na ng Israel sa Gaza, West Bank at Lebanon sa nakalipas na taon. Ayon sa Palestinian official, mas tumaas pa umanong bilang na ito na nasa mahigit na sa 160 mga media personnel ang nasawi sa Gaza pa lamang. Inaakusahan umano ng Israel ang ilang mga nagtatrabaho sa media nang wala silang matibay na ebidensya.